student, an employee, businessman, or an OFW, this is the right platform for you. Get ready to know more about financial literacy and be inspired with our top leaders of the community. So, once again, welcome to Project High. Meet your future. Yes, good morning, good evening, good afternoon sa po ng ating mga participants. Siyempre, sa 500 plus na participants po natin as of event yun, dahil kung saan isa rin dahil sa napakagandang sistema po, di ba, ng Project High Community. And syempre, sa lahat po ng mga participants na nandito ngayon, keep on sharing the link. Okay, bakit? Kasi napakaganda po ng ating event for this night. Bakit? Kasi unang-una po, okay, dito, makikita po ninyo, maiintindihan po ninyo kung gaano nga ba kaganda, pinakang magiging future nyo or magkisulta nyo in the future dito po sa ginagawa po nating opportunity. Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon, ayan, so mas marami pa yung ma-inspire, di ba, ma-motivate at magkaroon po ng ng pangarap, di ba? And syempre, mas maging clear po sa kanila kung ano nga ba yung dapat nilang gawin, ano nga ba yung napakagandang opportunity na pwede nilang simulan para mas lalong maging maganda po, okay, yung kanilang future, di ba? And dito niyo po makikita, okay, sa lahat po ng mga ng mga participants natin na nandito ngayon na hindi pa po members or hindi pa po part ng ating community, guys. Ito na po yung right time na manood po kayo ng mabuti, pakinggan nyo, kayo po pwedeng ibigay po sa inyo ng opportunity na to. Kasi bakit? Ikikwento lang naman po ng ating napaka-poging share po ngayon is speaker po ngayon. Ano nga yung isa niya, paano nagsimula? Madami niya, bakit siya nagkaroon ng napakagandang resulta? 'Di ba? Kaya sa lahat ng mga nandito, ayan, guys, kung meron ka pang mga leaders, meron ka pa pong mga mga expected na mga magiging part po ng ating community, guys, send nyo na po. Okay? I-send nyo na po yung link. I-push nyo na po sila na maka-attend po ng event na to kasi napakasayang po, 'di ba, ng event na to kung hindi nyo pa po, kung hindi nyo po mapapa-attend yung mga nyo, yung mga leaders nyo, yung mga expected nyo po. Bakit? Kasi napakaganda po ng event na ito, 'di ba? And napakalupit po ng ating speaker, 'di ba? Napakaganda po ng kanyang resulta. And I know for sure, 'di ba, na mai-inspire po talaga yung inyong mga participants, yung inyong mga mapapapasok po dito sa event na to. 'Di ba? Kaya sa lahat yan, ayan, keep on sharing the link po. And syempre, ayan, paki-type nga po muna dyan, okay, ng Project High Angat. O, di ba? Project High Angat. Kung loud and clear po ba yung boses ko? Ayan. So, sa lahat po ng mga nandito ngayon sa ating 500 plus, ayan, makapasok po kayo at the same time, ma-inspire po kayo at makita nyo po ano nga ba yung future nyo na mangyayari po dito. Ayan. So, grabe, paangat pa po ng paangat, padami pa po ng padami yung ating participants. Paabutin po natin sa nito kasi na po ng may inspire at matututo. Ano nga yung kailangan nilang gawin? Ano nga ba yung opportunity na dapat nilang simulan para magbago yung buhay nila kahit anong start po buhay nila ngayon. 'Di ba? Ayan, so grabe, ang daming nagta-type, ang daming nagko-comment. Ayan, so grabe, buhay na buhay po yung crowd. Ayan, sige, i-share nyo pa po yung link, 'di ba? Para at least marami pa na madagdagan po and talagang umangat po ng umangat ng umangat kasi hindi po deserve ng speaker natin ngayon yung ganito po kaunting participants, 'di ba? Kaya dapat
paabutin po natin to ng 1,000. Ayan, so 600 na po. Mahigit yung ating participants. So dagdagan pa po natin yan, padamihin pa po natin yan. 'Di ba? Kasi napakagaling po, inspiring po ng magiging kwento at napakarami niyo pong matututunan. Okay, dito po sa ating magiging speaker. Ayan. So syempre, habang nagsisend po tayo ng link, habang nagpapapasok pa po tayo ng mga participants po natin sa ating event ngayon. Okay, so syempre, lang po muna ako, magdi-dictate lang po muna ako ng ating mga rules, 'di ba? So syempre dapat may rules po tayo dito sa ating event, 'di ba? So first rule po, okay, pag ikaw nandito na po sa ating event, nakapasok ka na, guys. Huwag ka na pong labas ng labas. Okay? Paano labas ng labas? Ibig sabihin, ano, maglilep, maiintindihan. Okay? Yung buong journey, buong, 'di ba? So ibig sabihin hindi mo po 100% matututunan kung ano po yung ituturo sa inyo ng ating napakagaling na speaker, 'di ba? And syempre, pangalawang rules po, makinig po kayong mabuti. Okay? Kung meron po kayong magandang pwesto sa inyong lugar kung saan ka po nakapwesto ngayon, hanap ka po ng yung tipong hindi ka po maaabala sa pakikinig. Okay? Isipin niyo po na yung mga matututunan nyo po dito sa event na to, matututunan nyo dun sa speaker po natin ngayon is ito po yung mga bagay na pwede pong makapagpatupad po ng pangarap nyo. Ito po yung mga bagay na pwedeng magbigay sa inyo ng napakagandang resulta. Kaya makinig po kayong mabuti. 'Di ba? Kaya kung ako po sa inyo, mag-headset po ako. Kung kaya nyo po, mag-take down notes kayo para at least hindi nyo po makalimutan kung ano po yung mga tinuro niya. Yun po yung gawin nyo. Kasi bakit? Napakaganda po ng mga matututunan nyo po sa event po na ito. Okay? Pangatlo, wag po kayong magmadaling mag-left po. Kaya naman baka kung ano-ano pa po yung mga ginagawa ninyo. Bakit? Kasi nga, syempre, pag hindi ka po nakapokus, 'di ba? Hindi mo matututunan. Malay mo, 'di ba? Malay mo yung mga sasabihin ng speaker po natin ngayon is ito na pala yung bagay na magpapayaman sa iyo. 'Di ba? Kaso nga lang hindi ka nakapokus kaya hindi mo natutunan. Kaya po na mga dito ngayon guys, okay, focus po tayo, wala po muna tayong ibang gagawin. Diba? Para sa mga OFW naman na nakikinig, okay lang na may ginagawa kalaking matutunan nyo dito sa taong to. Kasi even po ako na isang dating construction worker, junk shop boy at bakery boy po, natulungan po nitong taong to na magbago po ang buhay. 'Di ba? So kung ako po natulungan niya, what more pa po kayo? 'Di ba? I know for sure marami po kayong matututunan. Kaya kung ready ka na, excited ka na, dapat naka-switch on ka na po, okay, sa pakikinig, okay, dito sa taong to kasi itong taong to, alam ko excited na rin po na mag-share, mag-inspire at saka magbigay po ng mga kaalaman para magbago din po yung buhay mo. Kaya hindi ko na pa po patatagalin pa. So itong taong to, itong speaker po natin ngayon, isa po ito sa mga iniidolo ko, isa po ito sa mga nag-build po sa akin kung bakit po naging maganda po yung resulta ko dito sa ginagawa po nating opportunity. 'Di ba? So ito po is isang dati lang pong college undergrad o 'di ba? College dropout. 'Di ba? Pero imagine niyo po, ngayon isa na po sa mga multiple car achiever. Ibig sabihin po hindi lang po isa yung naging sasakyan. Ibig sabihin po marami, 'di ba? So imaginein mo kung ikaw yung tipo ng tao na meron pong pangarap or may pangarap ka pong sasakyan, dapat makinig ka po sa taong to kasi ito po nagkaroon na ng sasakyan. And ang malupit na part, guys, isa po ito sa mga Millionaires Club member po, okay? Ng buong company, 'di ba? And ang malupit na part, isa din po ito sa Project High Top 100 po ng ating company. And ito po sa community po namin, italong po naman yung kauna-unahan, okay, na naglabas po ng 1 million check sa aming community. Imagine niyo po yun. Diba? Kung ikaw yung tao na gusto mo kumita ng 1 milyon, makapaglabas ng 1 million check, diba? Dito sa sa opportunity na to, guys, makinig po kayong mabuti sa taong to. Kaya, guys, hindi ko na patatagalin, guys. Alam ko excited na rin kayo na mapakinggan siya. Alam ko excited na rin ako. I share sa inyo ang mga natutunan.
at ano nga ba yung challenge sa inyo dito sa opportunity na to. Okay, so guys, binibigay ko na po sa inyo. Guys, bigyan po natin ng milyong-milyong virtual clap si Mentor Angelo Jed Tagasa. Hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat, and syempre sa lahat po ng mga viewers natin right now, sa lahat ng mga nakapasok sa Zoom, sa ating webinar, hello po sa inyo lahat, and syempre gusto ko po kayong batiin po ng wonderful day kasi sobrang daming blessing na nangyayari sa atin araw-araw. Maliit man o malaki, sobrang blessed po today, 'di ba? Bakit po? Kasi naka-attend ka po ng event po na ito na kung saan, 'di ba? Ito yung pwedeng ikabago din ng buhay mo. Kasi way back before, nung time na nag-start po ako dito at nung time na nakita ko po ito, dati po ako estudyante. So, i-share ko lang po ang aking screen. Habang sinashare ko po ang aking screen, 'di ba? Malalaman niyo po kung ano po yung kwento ko po sa bago po ako nagsimula dito sa opportunity na to, okay? Unang-una sa lahat, 'di ba, ginawa tong event po na ito is para ma-inspire po kayo kung ano po yung sa iyo na ginawa niyo yung business na ginagawa po natin for today. Naniniwala po ako yung lahat po ng mga tao nagpasok po sa inyo sa Zoom po na ito ay pinaliwanagan na po kayo ng opportunity na meron po tayo today. Tama po ba? Naniniwala po ako, 'di ba? Ang laging tanong po ninyo sa isip po ninyo, kung totoo po ba talaga na meron ba talaga nagbabago yung buhay diyan? May kumikita ba diyan? May nangyari po ba sa inyo? O kaya may naging milyonaryo ba? May nakakotse ba? May nakapag-travel ba sa iba't balong o nagkaroon ginawa yung opportunity na inaalok sa iyo ng taong nagpasok sa iyo dito sa opportunity na to o dito sa webinar po na ito? Yes na yes po ang sagot dyan. It's because I'm a living proof na talagang pwede talagang ikabago ng buhay mo yung opportunity na pinakita sa iyo ng taong nagpasok sa iyo dito sa webinar na ito. Kasi dati po, estudyante lang po ako before. Diba? Ako po ay third year undergrad sa may PUP, Polytechnic University of the Philippines sa may Santa Mesa. Ang mga nag-aaral po doon, scholar po ng bayan. Way back before, na nag-aaral po ako, 700 lang po yung tuition doon. Pero ngayon, libre na po lahat. Dahil, syempre, libre na po siya ng gobyerno. So, yung lahat ng mga tao na nagpapasok po doon, talagang umaasa lang talaga para makapag-aral at the same time, sagot po ng gobyerno. So, bakit po ako nandoon? Kasi wala pong pampaaral yung nanay at tatay ko sa akin, di ba? Kasi po ako ay lumaki ng broken family. Nanay ko po ay teacher, tatay ko naman po ay OFW, naghiwalay po sila ng dahil sa pera. So, nung third year college po ako, di ba, ginagapang po kami ng nanay ko sa pag-aaral. So, nangyari, hindi po kinaya po kaya na ako. Ito yung papaaral po sa akin ng third year college po ko. Kaya nangyari, huminto po ako sa pag-aaral at nagpatuloy po yung dalawa kong kapatid. Ganun talaga eh. Usually talaga yung panganay talaga yung pinaka mag-sakripisyo lagi. Tama po ba? So, nangyari, nung time po na huminto po ako ng pag-aaral, so ako po, dahil wala po ako magawa sa buhay, naghanap po ako ng opportunity na para kumita po ako ng pera para makatulong. So, luckily, di ba, nangyari po, nakita ko po yung opportunity na ito sa Facebook, di ba? Actually, nagpaliwanag din po sa akin nito, yung opportunity na to is nakilala ko lang po siya sa Facebook. May nakita lang po ako na post na sinong gusto kumita ng pera gamit ang Facebook. So naghaw po ako, nung naghaw po ako, pinaliwanag sa akin yung opportunity step by step kung paano ginagawa, ano yung ins and outs, and marami pa pong iba. In short po, nung time na napaliwanagan po ako, so yung opportunity kasi online lang, Facebook, TikTok lang, di ba? Pwede ka nang kumita ng pera. Kasi dati ko na pong ginagawa yun eh. Dati 24 hours po ako nag-Facebook, 24 hours ako nag-TikTok. So sabi ko, hindi naman ako kumikita sa mga social media na to, why not pagkakitaan natin, gawin natin productive. So yun po yung naisip ko nung napaliwanagan po ako nito. Ang nangyari, nung time po na yun, nagustuhan ko po siya, kaso nga lang syempre, merong puhunan, di ba? Naniniwala naman po ako, karamihan siguro dito,
o 99% ng mga tao nakakita ng opportunity na ito is problema po ang pera. Ako din po, way back before, wala din po akong pera nung nakita ko po ito. Kasi sabi ko nga po, 99% ng mga tao nakakita ng opportunity na ito is wala rin po talagang pera. Pero nga lang, di ba, yung 1% na gumawa po ng paraan, okay? O yung karamihan sa mga tao na gumawa ng paraan, yun po talaga yung umasenso at kumita po talaga ng malaki. Kagaya po na nangyari sa akin. Ako po, dahil po wala po akong pera, naisip ko po, kung hindi ko po gagawa ng paraan yung opportunity na nakita ko po today, okay, lagi po akong walang pera sa mga susunod na mga araw at sa mga susunod na mga buwan. Kasi wala na po akong ginagawang pagbabago. Sabi nga po kung gusto mo ng pagbabago sa buhay, kailangan may babaguhin kang ginagawa mo. So nangyari, gumawa po ako ng paraan. Kahit wala po akong pera, pikit mata, nangutang po talaga ako. Wala naman po kasi ibang choice. So ngayon, wala po ako naiisip na uutangan, di ba? Pero na nga lang, sinubukan ko lang talaga. Ang dami ko pong kakilala, nangutang po ako, 100, 200, 500, 1,000. Siyempre, yung mga kaibigan ko naman din po, wala din naman pong pera. Pinipilit ko lang po sila na pautangin nila ako. Kasi ang goal ko, makaipon po ako ng pera na pangsimula sa opportunity na to. Yun lang po yung goal ko. Hindi ko po iniisip kung paano ako makakabayad. Hindi ko po iniisip kung kailan po ako kikita o magpo-profit po ba talaga yung negosyo na gagawin ko. Wala po ako iniisip na ganun. Ang iniisip ko po talaga makagawa lang ng paraan o kaya makalikom lang ng pera pampuhunan. So kaya po ako nangutang, pikit mata. So may mga tao po nagpautang, mayroong mga tao na hindi nagpautang. So anong nangyari, nung time po na yon, nakautang po ako ng pera, tapos meron po akong konting alkansya, binasag ko po yun, may nakuha din po ako ng pera, tapos yung natitirang kulang sa pera, binenta ko po yung microwave at saka DVD po namin, appliances namin sa bahay. Hindi ko po makakalimutan yon kasi nagpaalam pa po ako sa nanay ko noon para lang talaga makompleto yung pangpuhunan ko. So, in short guys, diskarte talaga. So, dahil sa kagustuhan ko, marami kasi talagang paraan pag gusto mo. So kung ikaw nakikinig ka po sa akin right now at gustong-gusto mo simulan yung opportunity na to, naniniwala ako makakagawa ka ng paraan no matter what pag gusto mo. Tama po ba? Ang dami na po nating mga instances sa buhay na nagkaroon tayo ng problema tas wala ka pong pera pero ginawa mo ng paraan at dahil kagustuhan mo na makagawa ng paraan, nakagawa ka. Tama po ba? So in short, ganun po yung nangyari sa akin. Ang nangyari, kinabukasan po, nag-join po ako. Nung nakapag-join po ako, sabi ng mentor ko, aralin mo na mabuti, Angelo. Di ba? Aralin mo na mabuti, mag-attend ka ng mga trainings, lahat na sasabihin ko, gawin mo lang. And naniniwala ko, 2 to 3 years from now, magdadrive ka na ng sarili mong kotse, kikita ka ng 6 figures per month, magiging milyonaryo ka, at the same time, matutupad mo yung lahat ng mga pangarap mo. Pinaniwalaan ko po yun with all my heart and syempre sa utak ko, nasabi ko, pag ginawa ko lang yung sasabihin ng mentor ko at nagtuturo sa akin, I'm very sure kung ano man yung nangyayari sa kanila, mangyayari din po sa akin. Luckily guys, nung time na sinipagan ko, inaral ko, ginawa ko lahat para kumita po ng malaki. Ito po yung una nangyari sa akin. Diba? Ika-first year ko po guys, December of 2015, na-hate ko po yung isa sa mga pinakamalaki na hawakan ko pong pera sa buhay ko. Actually, nung estudyante po ako, ang pinakamalaki na hawakan ko pong pera is 500 pesos lang. Pero nga, nananday sa opportunity na ito, kumita po ako sa loob po na isang buwan ng 85,710. Actually, kung sa iba po, sa inyo po ay maliit po yan, di ba? Sa akin po, sobrang laki po niyan. Noong time po na kinita ko po yan, baliw na baliw po talaga ako. Kasi sino mag-aakala na dating undergrad ako, at the same time estudyante, bata, kumita po ng ganyang kalaki sa loob ng isang buwan. Daig ko pa po yung mga malulupit na mga trabaho sa labas, di ba? Sa mga corporate na kinikita po nila sa loob ng isang buwan yan. Ako po hindi nakapagtapos, drop out pa po ako, pero ganyan po kalaki yung kinita ko sa loob ng isang buwan. So sabi ko, kung ganito at ganito, yung pwede kong kitain dito at tatrabahoin ko to ng todo, mas lalo pang lalaki at lalaki to. Tama po ba? So yun po yung ginawa ko. Nung time po na kinita ko po ito, sabi ko sa sarili ko, kung gagawin ko to ng all out, kung gagawin, effortan ko talaga to, bibigyan ko talaga ng maraming oras, I'm very sure mas lalo pang lolobo yung income ko. True enough guys, ang nangyari po, kumita po tayo ng 6 figures per month. Yung 85,710 sa loob ng isang buwan noong December 15, 2015,
Di ba, nagresulta po yun na mas lalo pang lumobo na umabot tayo ng 110,000, 140,000 per month. And ang pinakamagandang part po nun, after po ng 24 years old ko guys, na-hit ko po yung first million ko dito sa opportunity na pinapakita po sa inyo nung nagpasok sa inyo sa webinar po na ito. Nagsimula po ako dito 22 years old. 'Di ba? Ika-24 ko po na-hit ko po yung first million ko. Ibig sabihin, kahit sino ka pa man o kahit ano naman yung background mo, kayang-kaya mo kumita ng milyon. Basta may magtuturo sa iyo, nasa maganda kang community, at the same time nasa magandang kumpanya ka. 'Di ba? So ako, na-hit ko yung first million ko at the age of 24, and mas lalo pang lumobo yung income natin kasi umabot po tayo ng 350,000, 432,000, 439,000, at ang pinaka hindi ko po makakalimutan, and dahil pumutok po talaga yung income po natin, umabot po tayo ng 1,049,425. Isa po tayo sa mga pinaka, alam mo yun, pinaka naglabas po ng 7 figures na cheque sa buong community po ng Project High. So nakakatuwa. Bakit po? Nandahil po sa isang desisyon na ginawa ko way back before nung estudyante po ko, at the same time dropout student na pala. Dropout student po ko, 'di ba? Ito po yung mga naging resulta. 'Di ba? Nandahil po sa pangungutang, nandahil po sa pagbebenta ng appliances, nandahil po sa ginalaw ko po yung alkansya ko para mamuhunan sa ganitong opportunity. Ito po yung kapalit. Sabihin na lang po natin na ganito, 'di ba? Kung kayo po ay sisimulan niyo po ito, at the same time hindi mangyari po sa inyo to, kalahati na lang. Kalahating milyon na lang po yung kinita niyo po. Okay pa rin po ba? Yes na yes naman. 'Di ba? Bakit magkano lang naman puhunan nito? Pero nga lang kung ganito kalaki yung pwede mo kitain, at the same time, ang pinakapuhunan natin dito is sipag, tiyaga, aralin yung negosyo at bigyan lang to ng oras. Kung ito po yung kapalit, I'm very sure worth it na worth it po talaga yan. Tama po ba? Sa trabaho mo nga nagsisipag ka eh. Sa trabaho nga nagpapakamatay ka ng todo-todo eh. 'Di ba, kahit may sakit ka, eh tumatrabaho pa rin, pumapasok ka pa rin, papasok ka. Di ba pwede mangyari po sa inyo? Lalo na pag sinipagan at sineryoso mo yung opportunity na ito. Di ba? So ako po, hindi ko po pinapangarap yung mga ganito, mga kalaking income, pero nga lang nangyari po yan nang dahil sa isang desisyon ko noong time po na naghahanap ako ng opportunity. Sabi ko nga buti na lang talaga ginawa ko po ito. Buti na lang, di ba? Ginawan ko siya ng paraan na kahit wala po akong pera, kahit wala po ako naiisip na paraan, tinry ko lang talaga mangutang at manghiram. 'Di ba? So kung ikaw po nangungutang ka na ba, nangungutang ka na dati pa, pangutang mo. 'Di ba? Panghiram mo. Kung pwede ka magsangla, pwede ka magbenta, go for it, 'di ba? Kasi nga pag mapuputulan ka na ng kuryente, o kung kailangan na kailangan mo yung pera, 'di ba nagsasangla ka din naman? 'Di ba nagbebenta ka din naman? Pero sabi ko nga po sa inyo, it's your choice. Ako po, ang pinaka nangyari po sa akin, choice ko po kasi na gusto ko po talagang kumita ng malaki at umasenso. Kaya po lahat gagawin ko talaga para, alam mo yun, ma-provide yung puhunan para makapagsimula po ko. Di ba, pangit po kasi yung wala po sa puso mo talaga umasenso. Di ba, kung ikaw po ay katulad ko na dreamer, o ikaw po ay katulad ko na gusto mong umasenso, gusto mo matupad yung mga pangarap mo, mabigyan ng magandang buhay yung pamilya mo, syempre, mas maganda gawa mo siya ng paraan. Bakit? Kasi dapat magsimula sa iyo yung choice na gusto mong umasenso. Kasi kung halimbawa pipilitin pa kitang gumawa ng paraan, hindi mo gusto umasenso. Tama, ang mga taong gusto umasenso at seryoso talagang yumaman at kumita ng malaki, gagawa at gagawa ng paraan yan kahit hindi mo sabihan kasi gusto nilang umasenso. Naintindihan niyo po ba guys? So kung gusto mo mangyari sa iyo ito, kaya po kitang turuan at tulungan at ng buong community natin para mangyari po sa inyo ito. I'm once like you guys, di ba? Kagaya po ninyo, nag-a-attend din lang po ako ng trainings, nag-a-attend po ako ng mga Zoom, pero nga lang, dahil po na-inspire din po ako sa mga resulta ng mga tao nagtotok, di ba, dahil sa mga nag-share dito sa community natin, nangyari din po sa akin yung mga nangyayari sa kanila. Ibig sabihin, pag pinag-aralan mo to, sinipagan mo, I'm very sure kung ano man yung nangyari sa akin, nangyari sa mga speakers at mga mentors natin, pwede rin mangyari po sa inyo. Bakit po? Kasi kung sino sinasamahan mo, sino pinapakinggan mo, yun yung magiging ikaw.
Okay po ba yon? And syempre, after that, na-awardan na po tayo sa lahat po ng mga awards dito po sa ating company at sa community. Naging Gold Executive Prime po tayo. Naging top 500 po ng Book Empowered Consumerism. Naging top 350 ng 2022. Diba? Tapos nakakabi na po tayo ng mga gadgets. Nakakapag-check-in na po tayo sa mga hotels na mga mamahalin. Imagine yung Okada po, 30,000 per night yan. 'Di ba? Yung MacBook po, syempre dati hindi tayo nakakabili niyan. Even personal computer nga hindi ako makabili. Eh mahilig pa naman ako mag-computer, 'di ba? Wala akong pili nung estudyante ako. Pero nung dahil sa opportunity na to, nabibili na po natin yung mga bagay na ganyan. Nakakabili na po tayo ng luxury brands like LV and marami pa pong iba. And syempre, nakapag-travel na rin po tayo sa iba't ibang lugar from Cebu, Boracay, LU, Batangas, 'di ba? Bicol, Bataan at marami pa pong iba. Actually, naka-book na po ako na mag-flight, 'di ba, sa Coron, Palawan, El Nido, and Siargao. 'Di ba, pupuntahan ko po yan this year. Okay, at the same time, marami pa pong iba. And syempre sa international po, pupunta po ako ng Vietnam at nakabook na rin po ako ng Hong Kong. Balisin pala, dun sa Balisin po na travel this coming year din po yan, 'di ba? Local travel po yan. At ang dami pong travel na nakikita nyo po sa nangyayari po sa akin yan. Nakapag-travel na rin po tayo ng Hong Kong, Taiwan at South Korea. Lahat po ng mga travel po na yan, lahat po yan ay all expenses paid by the company at ng community po na meron po tayo. And ang nakakatuwang part dito, nakakapag-travel ka na, nakakapag-enjoy ka pa, at the same time kumikita ka pa ng malaki. Saan ka makakakita ng opportunity na katulad ng ganito? Tama po ba? So, ang pinakamagandang part niyan, pag naging part ka ng community natin, ito rin po yung pwedeng mangyari po sa inyo. Kasi ang pinakamasarap na part, yung kumikita ka na ng malaki, nag-enjoy mo na yung buhay mo, nakakapag-travel ka pa, at nakaka-experience ka pa ng lahat ng mga first time mo sa buhay mo. 'Di ba? Sabi nga po nila pag tumanda ka, ang pinakapanalo pag tumanda ka is yung marami kang kwento at marami kang na-experience sa buhay mo. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundo, sarapan mo na. Tama po ba? And syempre, yan, ito po yung mga nangyari sa community namin, 'di ba? Sa buong YHE, sa grupo po namin, 'di ba? Yan, no? Kung ako po ay dati po estudyante, imagine niyo po nagpupusoy pa po ako, pero grabe yung mga nangyari sa akin, 'di ba? So, dahil nakwento ko po siya. Ito po si Laika Nanea, isa po 'yan sa mga tao na natulungan po ng community po namin. Dating beauty consultant po yan. Isa po yan sa mga mentors ko na tumulong din po sa akin kung bakit po ako kumita ng malaki. Pero ngayon po, nagdadrive na po ng sarili niyang sasakyan at kumikita po ng 6 figures per month. Nang dahil po sa isang desisyon na ayaw niyo na po mag-empleyado at gusto niya po maging full-time na negosyante, di ba ito po yung mga nangyari po sa kanya. Ito pa po, si Bartolome Nuevo, dati pong janitor. Pero nung sumama po sa amin, tinry po, sinubukan, nagdesisyon na gawin po itong opportunity na to ng full-time, and ngayon po nagdadrive na po ng pangalawa niyang kotse, which is Toyota Hilux, and ang magandang part po nun, kumikita na rin po ng 6 figures per month. From janitor, 6 figures per month. Imagine niyo po yun, guys. Dating ordinaryong tao, pero grabe, grabe po yung mga nangyari sa kanila. Yung kanina host natin, kay Pailio, dati pong construction worker. Imagine guys, ang kinikita ng isang construction worker is 300, 400 per day. Pagod pa po yan. Tama po ba? Pero nga lang, dahil sa opportunity na ito, kakalabas nilang po ng pangalawang kotse po niya, which is Toyota Vios. 'Di ba? Sino mag-aakala na dating construction worker makakapaglabas po ng sarili niya pong sasakyan? Kung magko-construction worker po siya ng napakatagal na panahon, baka hindi niya pa po mabili yung brand new na kotse po niya. Pero dahil sa opportunity na pinapakita sa inyo na nagpasok sa iyo sa webinar na to, pwede nyo po makuha yung lahat ng mga pangarap po ninyo. At posible po talaga yan sa community na meron po tayo. Daisy Ripal Palatok, dati pong production operator, nakwento niya po sa akin 3,000 per month. 5,000 per month lang yung kinikita niya as production operator. Pero dahil sa opportunity po na ito, talaga nagbago na buhay niya. Risa Mibijot, dati po estudyante, grade 10 or grade 11 student, sinimulan yung opportunity, batang-bata, 20 years old po right now. Naging milyonarya at nailabas po ang kanyang brand new na sasakyan na Toyota Vios.
pinapaliwanag ko sa inyo mga tao, may at the same time, iba't iba po ng background, pero iisa lang po yung pinaka-goal. Umasenso at kumita po ng malaki. Kumita it's part po tayo ng part po tayo ng community. Diba? So pag naging part naman ito, ito mangyari nyo. Bakit? Kasi tinuturo na po lahat step by step kung anong gagawin mo. Part ka ng community na meron tayo. Ito pa, di ba, Julie Sher Bonifacio, grade 11 student. After 7 months, 8 months, sa ginagawa nating opportunity, naging milyonaryo, nakapag-travel sa iba't ibang lugar, ngayon po, kumikita po ng 6 figures per month. Di ba, John Bruce Edades po, accountant by profession, professional, pero nga lang, pinitawan yung trabaho na ginawa po ito, ngayon po, kumikita din po ng 6 figures per month. Diba, dito sa opportunity na pinapakita po sa inyo na nagpasok sa inyo sa webinar na to. Nakakalabas na lang po niya ng kotse. Si Galilea Nuevo, dating teacher. Diba, sinimulan po ito, binitawan din po yung pagiging teacher at nag full time dito. Ngayon po, ang ganda na po na nangyayari po sa kanya sa community na to. So ngayon po, diba, sabi ko nga po sa inyo, kung kayo po ay na-inspire doon sa lahat ng mga sinasabi ko po sa inyo mga tao, kayang-kaya nyo din po ito. Pero nga lang, syempre, ano po ba yung pinagkakaiba po ng salary natin? Kasi usually, di ba, karamihan po sa mga nanonood sa akin right now, mga empleyado po, at gusto rin po talaga kumita na mas malaki. Alam niyo po kung ano po yung nangyayari, bakit po marami mga tao nahihirapan sa buhay? Simply because, di ba, kailangan nyo po kasi malaman kung ano po yung gusto nyo po talaga mangyari sa buhay po ninyo. Kung titingnan nyo po mabuti, kung gusto mo magkaroon ng sariling bahay at yung bahay na gusto mo is 1 million pesos o 2 million pesos, kailangan dapat ang kinikita mo nagtutugma din. O yung naiipon mo o natitira sa sahod mo ay nagtutugma din sa pangarap mo. Minsan marami mga tao hindi na nangangarap sa buhay. It's because yung kinikita kasi nila sapat lang po talaga sa mga expenses po nila. Yes or yes? Yung mga OFW po nandito, puro padala lang ng padala. Diba? Para sa expenses dito sa Pilipinas. Yung mga dito naman sa Pilipinas, like mga empleyado, yung kinikita po nila, sapat lang din po sa mga bayarin din po nila. So kung walang natitira po sa sahod po ninyo, at wala po kayo na itatabi, paano pa po yung mga pangarap po ninyo? Paano po yung pangarap nyong bahay? Paano po yung pangarap nyong kotse? Paano po mo nyo mabibili yung mga bagay na gusto ninyo at mga pangangailangan pa po ng family po ninyo? So, ang pinakasagot po dyan is kailangan nyo po magdagdag ng another source of income. So, aside pa sa trabaho mo, magkakaroon ka ng side hustle. Magkakaroon ka ng iba pang pagkakakitaan para kumita ka ng mas malaki. Kasi yun lang yung tanging paraan para kumita ka ng maganda. Hindi ko po sinasabi na kung full-time po kayo sa trabaho po ninyo, mag-full-time na po kayo kagad. Kayang-kaya nyo po to gawin kahit part-time. So bakit po? Kasi may mga mentors po kayo ng mga full-timers din. Ibig sabihin, ang tatrabaho din po at tutulong din po sa inyo para po kumita kayo ng malaki kahit part-time po kayo, yung mga mentors po na nagpasok po sa inyo sa webinar po na ito. So even part-time po, kayang-kaya nyo po ito gawin. Napakadali po. Bakit po? Kasi naka-online po tayo. Diba? Sa online po, in just click of your finger guys, kayang-kaya mo na kumita ng pera. Kayang-kaya mo na kahit nasa trabaho ka, kahit nasa CR ka, kahit nasa bahay ka, kahit nasa biyahe ka, pwede kang kumita ng pera basta matutunan mo lang kung paano siya ginagawa step by step. So imagine guys, 'di ba? Ayun yung magiging paraan para kumita ka ng malaki. Kung OFW ka right now, magsimula ka magnegosyo ng katulad ng ganito para kumita ka ng mas malaki. Lahat ng kikitain mo dito, gawin mong savings para pag umuwi ka dito, meron kang pera at makapag-for good ka para magawa mo to. O empleyado ka naman, gawin mo tong side hustle after ng trabaho mo, 2 to 3 hours lang pwede mo itong magawa para kumita ka ng extra pera. Pag mas malaki na po yung kinikita nyo po dito, compare sa trabaho mo, pwede ka na po mamili kung anong gusto nyo po. Kung tatrabahoin mo po ba to full-time o part-time, or kung halimbawa itutuloy mo pa yung trabaho mo. Naintindihan nyo po ba? Kung estudyante ka naman, napakaganda ng opportunity na to na kahit nag-aaral ka, pwede mo itong magawa para kumita ka na mas malaki. 'Di ba? Kasi nga ang daming kabataan ngayon na kumikita ng malaki. Naalala niyo po ba sa TikTok yung nagte-trending? Maanong ulam? 'Di ba? Kaway-kaway po sa lahat ng kabataan diyan, maanong ulam? 'Di ba? Kung titingnan niyo po mabuti, 16 years old po yung bata na 'yon.
pero nag-hustle hard na para kumita ng pera. Para sa mga magulang po na nandito, kung kayo po ay may mga bata o may mga anak po kayo na 16, 15 or 17, di ba? 16, 17, 18 and onwards, guys. Yung mga kabataan, mas maganda turuan nyo na po silang kumita ng sarili nilang pera para mamulat na po kagad sila sa realidad ng buhay. Yun lang po yung advice ko po sa inyo. It's either sa choice nyo naman po yan eh. Kung kayo po ay ayaw nyo pong ayaw nyo pong paghanapin ng pagkakakitaan yung anak po ninyo, wala pong problema. Pero ako, I do suggest, I do advise on you, di ba, na kung saan yung mga kabataan po, na mga anak po natin, maganda na paunti-unti, natututo po na kumita ng sarili nilang pera. Hindi lang yung puro hingi ng hingi lang. Alam nyo kung bakit? Pag naturuan mo yung kabataan o yung anak mo na kabataan na kumita ng sarili niyang pera, ibig sabihin, matututo yan tumayo sa sarili niyang paa. So hindi na po sila manghihingi po sa inyo. Bagkus, ang magandang part niyan, pwede pa po nila masuportahan yung kung sino man yung kaya nila suportahan. Naintindihan niyo po ba yon? So yun po siya. Kasi imagine 16 years old, yung si Neneng B, 'di ba? Kumikita po ng pera, 'di ba? Dahil nagnenegosyo na. Naintindihan niyo po ba? So yun po yung sinasabi ko po sa inyo na kailangan niyo po talaga ng iba pang mga pagkakakitaan para kumita ng mas malaki. Ngayon, 'di ba, dahil sa inflation rate, imagine guys, 'di ba, yung kinikita natin, bakit tayo hindi nakakaipon? It's because, 'di ba, yung inflation rate natin napakataas. Yung 1,000 ngayon na pera, 'di ba? Dati ang dami mo pwede mang pag-grocery, pero ngayon, 'di ba, napakakonti na lang yung pwede mo mabili. 'Di ba yung yosi ngayon 10 piso, dati piso lang 'yan. Tama po ba? Ibig sabihin, yung pagtaas ng bilihin, yan yung nagiging dahilan din kung bakit hindi tayo nakakaipon. So kung wala kang gagawin na pagbabago at wala kang gagawin na pandagdag sa source of income mo, syempre ano mangyayari? 'Di ba? Ang mangyayari, ganun at ganun pa rin at wala ka pa rin maiipon. Kung kinakapos ka na ngayon right now, baka next year, 'di ba? Baka maging negative na yung kinikita mo. So kaya dapat ngayon pa lang, this is the perfect time para makapagsimula ka ng iba pang pagkakakitaan para at least matrabaho mo na yung business na to. Para pag kumita ka ng malaki, pag nangailangan ka ng pera, meron kang madudukot. Naintindihan niyo po ba? And syempre, kung bakit po tayo hahanap o bakit po natin to gagawin? It's simply because pwede kang kumita ng malaki dito na pwede mo mabili yung lahat ng mga pangarap niyo po sa buhay. Marami na po nagpatunay. Sa loob po ng 18 years po ng kumpanya, sobrang dami na po naging milyonaryo. Sobrang dami na po nagkakotse. Sobrang dami na po nakabili ng sarili ng bahay. Marami na pong kumikita ng 6 figures per month at marami pang iba. Ano pa bang papatunay na kailangan mong gawin o kailangan mo makita? Okay, para if ever, maniwala ka. Naintindihan niyo po ba? So kung titingnan niyo po mabuti, di ba? Mas maganda kasi na marami kasi mga tao kasi na mas naniniwala sa mga negatibo. May mga marinig po kayo sa labas na walang nangyari sa kanila, nung sumali sila dito, na-scam sila, na pyramiding o kung ano pa man. Pero lagi mo tatandaan, di ba? Tignan mo, make your own research. Huwag ka lang basta magpaniwala sa mga tao na nasa paligid mo o kung sino man yung nakakausap mo. Di ba? Kasi nakita mo saan, di ba? Mas priority mo makinig sa negatibo kaysa sa positibo. Kung titingnan mo mabuti, naniniwala ko baka may nakausap pa na ng mga tao negatibo. So sinabihan ka nila ng mga bagay-bagay, pero ito tanong. Bigyan kita ng idea. Ito yung tanong. Pag naniwala ka doon sa mga tao na negatibo at nagpadala ka sa kanila, tanong, kapag ikaw, di ba, nawalan ka ng pera, tingin mo ba papautangin ka ng mga tao ng negative sa'yo? Tanong, di ba? Kung halimbawa mawalan ka ng tirahan, kaya ka ba nila patarahin sa bahay nila? If the answer is no, at the same time, hindi ka nila matutulungan din kapag nangailangan ka ng pera o kung ano pa man. Di ba? Bakit ka maniniwala sa kanila? Naintindihan niyo po ba yun, guys? Kung hindi ka naman pala matutulungan ng mga tao na yon, di ba? Bakit ka maniniwala sa kanila? What if naniwala ka sa amin? Di ba? What if, di ba, sumama ka sa amin? Matutulungan ka ba namin na matuturuan ka namin kung paano kumita ng pera? Yes! Lalo na kung makikipagtulungan ka sa amin. Di ba? Kasi ang tanging way para kumita dito sa opportunity na to is kailangan aralin at kailangan mo mag-effort din talaga para kumita ka ng pera. Sa kahit anong endeavor, guys, ini-effortan po yan.
Kung bakit marami mga tao sumali dito tapos hindi sila kumita ng pera, it's simply because hindi nila inaral at di nila tinrabaho. Yun lang po yun. Hindi po ibig sabihin na pangit yung kumpanya o mahirap yung ginagawa. Hindi po nila inaral yung ginagawa at the same time hindi po nila tinrabaho. Yun po yung dahilan. Kasi imagine, di ba, ako po, pumasok po ako ng Ateneo, bumagsak po ako sa Ateneo, hindi ako nakagraduate. Kasalanan ba ng Ateneo yun? Bakit hindi ako nakagraduate? Kung nag-apply po ako ng trabaho sa napakagandang firm, tapos di ba sinisante po ako, kasalanan ba ng firm yun kung bakit po ako nasisante? Pang yung iba yun naman, ibig sabihin, so kung ikaw papasukin mo to, at hindi ka naman seryoso, wala naman sa puso mo at napipilitan ka lang, huwag ka na pong sumali. Isa ka lang din sa mga tao magkakalat na negatibo kapag dating ng panahon. Pero kung ikaw po ay seryoso, parehas po tayong dreamer, parehas po tayong gustong umasenso at kumita ng malaki at matupad po yung mga pangarap ng pamilya po natin, halika po, tulungan ka po namin, tuturuan ka po namin na step by step kung anong gagawin. Kasi ito pong opportunity na ito is para sa mga taong seryoso at desidido lang na kumita ng malaki at umasenso. Kung sa tinagal-tagal ng trabaho mo ngayon, di ba, hindi ka po umasenso at hindi po kayo mayaman at hindi mo nakukuha yung mga pangarap mo, this is the right time para magsimula ng opportunity na talagang pwede mong ikayaman. Sa lahat po ng endeavor, even magtrabaho ko, magnegosyo ka sa labas, mag-traditional business ka, tatrabahuin mo po yan at bibigyan mo ng oras. Huwag po kayo maniniwala na kikita ka ng pera tapos wala kang gagawin. Scam po yun. Dito po, pag nagsimula ka po, tatrabahuin po natin. Wala po kayo narinig sa akin nung sinimulan ko to, wala akong ginawa, tapos nagkaroon ako ng 1 million check. Wala po kayo narinig sa akin na ganun. Ang sinabi ko po, tinrabaho, inaral, inifortan ko po kung bakit po nangyari sa akin yung resulta ko. Ibig sabihin, ganun din po yung gagawin po ninyo. Once sa sinimulan nyo po ito, tatrabahuin natin, e-effortan natin, bibigyan natin ng oras para mangyari po sa inyo yung bagay na gusto mo po. Naiintindihan nyo po ba? Yun. And syempre, di ba, naniniwala ko, di ba, bakit ito rin, problema mo din to, wala kang pera, wala ka time, baka hindi mo ito yan. Kung wala ka pong pera right now, kagaya ko po, wala din naman po akong pera, pero ginawan ko lang siya ng paraan. 99% ng mga tao nakakita na negosyo na to, wala din po ko, wala din pong pera. Pero ginawan lang din ng paraan. Pag gusto naman, maraming paraan eh. Pag ayaw, marami talagang dahilan. So ako, naniniwala ko kung baon ka sa utang o kung halimbawa wala kang pera right now, gawa mo lang talaga siya ng paraan. Kung sa ibang bagay nga nakakagawa tayo ng paraan eh. What more sa pagkakakitaan po ng malaki. Kung wala kang time, hindi mo naman to kailangan gawin ng 24 hours o 8 hours katulad ng trabaho mo. 2 to 3 hours lang pwede mo itong magawa at lahat ng free time mo, ilagay mo muna dito sa negosyo na to para kumita ka ng malaki. Ang dami ko pong nakikitang part-timer na ginagawa po ito tas kumikita pa ng mas malaki kesa sa mga full-timer at kagaya po, mas malaki pa yung kinikita nila sa nagtatrabaho sa labas. So kung titignan mo mabuti, pwede mo itong gawin part-time. Basta alam mo lang yung ginagawa mo at alam mo lang yung mga pasikot-sikot ng lahat. Kasi tinuturo naman niya ng mga mentors nyo. Kung di mo to linya, tatanungin po kita. Halimbawa, kung ikaw po ay accountant, ikaw po ay lawyer, kung ikaw po ay professional, ikaw po ay teacher, ginagalang ko po kung ano po yung profession po ninyo. Yes, maganda po yung opportunity po ninyo. Yes po, nakapagtapos po tayo. O kaya maganda po yung ginagawa po ninyo. Ginagalang ko po kayo dyan. Pero nga lang, kayo po yung tatanungin ko. Kung halimbawa po, hindi nyo po natutupad yung mga pangarap nyo at yung pangarap mo para sa sarili mo, mas maganda mag-isip-isip po kayo. Hindi naman po masama na sumubok pa po ng iba pang opportunity para mas lalo pang gumaan yung buhay natin. Hindi po masama na sumubok na opportunity para mas tayo ay kumita pa ng mas malaki. Kaya kung titingnan nyo po mabuti, di ba, ang dami po mga professionals na kapag tapos na magandang school pero nagnegosyo. O kaya nag-abroad sa labas, na kung saan hindi naman yon part ng pinag-aralan nila pero inaral kasi gusto mas kumita ng mas malaki. Di ba sa panahon po ngayon, hindi na po talaga uso yung linya-linya. Na kumbaga, kung ano yung pinag-aralan ko, ito na lang yung gagawin ko. Hindi na po siya talaga uso ngayon. Di ba? Mas maganda kung magkano yung gusto mong kitain, kung gusto mo matupad yung mga pangarap mo, yun yung gawin mo.
'Di ba? Kasi nga, 'di ba, pag ikaw nagkaroon ng problema sa pera, I'm very sure, 'di ba, ikaw din po ay papatos o ikaw din po ay magagrab ng opportunity para kumita ka ng mas malaki. One way or the other, sa buhay po natin, 'di ba, gahanap at hahanap po tayo ng opportunity para kumita ng malaki kasi hindi ka po makokontento sa nangyayari po sa inyo right now. Bakit? Kasi nga may inflation rate. Tumataas po yung mga bilihin. At the same time, may gusto ka din bilhin, may gusto kong maranasan sa buhay mo, may gusto kong iparanas sa family mo, kaya mas maganda talaga at mag-iisip ka talaga ng way para kumita ng mas malaki. Kaya ako, para sa akin, mas maganda na kung nakita mo tong opportunity na to, gawin mo siya, i-grab mo yung opportunity. And syempre, di ba, ang pinaka nakakatuwang part dito kung bakit ko po kayo sinasabihan na grab nyo po yung opportunity na to kasi nga yung pinaka-mentor po natin at mag-guide po sa atin personally yung tao po na naging mentor ko din kung bakit ako naging milyonaryo at natupad ko yung mga pangarap ko. Walang iba po dyan kundi si CBO Joseph Lim. Diba? Yan po ang classmate natin sa YouTube. Imagine nyo po yung pinaka background po niya at yung credentials po niya na interview po yan sa kada umaga, 'di ba, sa Net25, 'di ba? At the same time sa Corina Sanchez, 'di ba? Sa RDR, 'di ba? So tapos syempre 'di ba na napalabas pa yung buhay niya sa upline downline. And syempre 'di ba meron po siyang 1 million Facebook followers and 100,000 subscribers. Etong tao na to is a gold mine. 'Di ba? Lalo na pag napasama ka sa tao na to, ito po yung pwedeng magbabago lalo na kung papakinggan mo yung mga bagay-bagay na isasuggest po niya, ituturo niya po sa inyo at yung step by step na guide po niya para matupad yung mga pangarap po natin. Kasi po, way back before ang pinaka nagturo sa akin si Miss Joy, utang ko po sa kanya lahat ng mga nangyari po sa akin resulta. Nang dahil po sa kanya, nagbago buhay ko. Nang dahil po sa kanya, nagkaroon po ako ng mga resulta sa buhay ko. And nakakatuwa, hindi lang po ako yung natulungan niya, kundi yung lahat po ng mga nagpasok sa inyo dito po sa ating webinar for today, natulungan po din ni Joseph Lim. Ibig sabihin, pag naging part ka din po ng community namin, di ba, mangyayari po is mag-guide ka din po ni Mentor Joseph Lim. So yun lang po, and thank you so much guys. I hope na na-inspire ko po kayo sa aking kwento, sa aking story, and sa lahat po ng mga tao na gusto na po na magsimula sa opportunity na pinapakita sa inyo, na napasok sa inyo sa webinar po na ito. Go grab it guys, di ba? Minsan ka lang mabubuhay sa mundo. Mas maganda sumubok ka na. Kasi bakit po, di ba? Minsan, di ba, ang buhay kasi talaga subok-subok lang. Hindi mo malalaman kung ano yung mga pwedeng mangyari sa iyo pag hindi ka sumubok. Kaya ako, para sa akin, sumubok ka, itry mo, andito kami at yung buong Project High community para tulungan ka at i-guide ka para makuha mo din yung lahat ng mga pangarap mo dito po sa buhay po ninyo. Thank you so much at ibabalik ko na po sa napaka-pogi nating host, si Coach Marcelo Padillo. Thank you so much. Yes, grabe. Thank you so much, Mentor Angelo Jed Tagasa, sa napakalupit, napaka-inspiring, and siyempre, sa daming wisdom na iyong i-share po sa buong community, di ba? Sa ating 900 plus na participants. So, di ba, imagine niyo po yun. Grabe, sobrang dami po ng mga na-inspire, sobrang dami ng mga natutunan, and sobrang mas lalong naging clear. Okay, sa lahat po ng ating mga participants ngayon, ano nga ba yung magandang future na naghihintay sa kanila dito sa ginagawa nating opportunity? And sa lahat po ng mga participants na hindi pa po, okay, nagiging part officially ng ating community, guys, i-message nyo na po yung inyong mga yung inyong mga sponsors, yung mga nag-send po sa inyo ng link na to, nagpapasok po sa inyo dito sa sa event na to, para at least makapag-sign up na po kayo at makapag-start na po kayo para matupad nyo na rin po yung mga pangarap nyo, katulad po ng mga nangyari po sa amin, para magbago rin po yung buhay po ninyo. And ito lang po yung pinakang mapapangako po namin sa inyo. Tutulungan po namin kayo ng buong Project High community na magbago ang buhay at matupad po ang pangarap. 'Di ba? Kaya sa lahat po ng mga nandito ngayon, ayan, so thank you so much. And syempre sa napakalupit at napakapogi po natin na speaker na si Mentor Angelo Jed Tagasa, thank you so much po. Ayan, so please comment thank you. Okay, kay Mentor Angelo Jed Tagasa, para at least, 'di ba, mapil naman niya yung
pagiging grateful po natin sa lahat ng mga na-share or na-impart niya po sa ating community. And syempre, ayan, bago po tayo magtapos sa ating event, syempre meron po tayong mga bagong aabangan po na event, 'di ba? Para po bukas, and syempre yung mga nakaka-excite na upcoming events pa ng buong Project High community. Ayan, so ipa-plug in po yan ng ating tech. Ayan, so tech po yung ating pong mga poster dyan na upcoming events. Ayan. So yun, so yun. Mga matay na papapikit sa sadaling kaangkas, unang ang kaya tumaya, na tumaya manalo, kaysa lumulala ang mga nga, pinalaw ng mga plano. Ramdam niyo ba yung energy? Project High, nandiyan ba kayo? Sing with me. So yan guys, so meron po tayong Money Festival, okay, this coming April 29 and 30, okay, and napakalupit niyan guys kasi sobrang dami pong mga preno. Ayun yung po mga dito po ng mga friends natin na nandito ngayon. Kung gusto niyo po na maging part po ng ating event po na ito, Money Festival po sa Kabayan Beach Resort po 'yan sa may San Juan, Batangas. Ngayong darating po na April 20 and 30, di ba? Syempre, ito na rin po yung pinakang 10th year po natin high celebration na rin po siya ng ating community. At the same time, dito award po natin recognize yung mga naging part po ng top 100 okay ng ating community. And ang malupit diyan, 'di ba? May chance ka pang manalo, okay, ng mga gadgets, and syempre, ang pinakang grand prize po natin diyan ay sasakyan, 'di ba? So ang alam ko po is magkakaroon tayo ng raffle, 'di ba? Para sa sasakyan at the same time motor, jets po, na pwede po nating magamit, 'di ba? Lalong-lalo na sa online, sa opportunity na ginagawa po natin. Kaya yan guys, grab your tickets, order your tickets sa lahat po ng mga uplines po ninyo kasi I know for sure sobrang mag-enjoy po kayo dito. And syempre, po yung in-order nyo, syempre mas mataas po yung chance na kayo po yung makakuha po ng prize, ng mga raffle prizes po natin. Kaya sa lahat ng mga nandito guys, ayan, so order na po kayo ng mga tickets po ninyo kasi napakaganda po, napaka-ingrato, sobrang nakakisip po ng event po na yan. Kasi yung last time po ng event po din tayo sa Manifest po, even po ako, nakasaksi po ako, kasaya. Okay, gaano kaganda yung ganitong klaseng event. Kaya ikaw na nanonood ngayon, huwag kang papayag na hindi ka po makakasama. Okay, so maitiyak na makasama ka sa napakagandang event po na ito. And syempre, ayan, so thank you so much sa lahat po ng mga upatin po. And so meron pa po
tayong mga leader po dyan, ng trainer, di ba? Sana mga idol po ng buong community po and syempre sa buong company po natin, si Mentor Adrian Bito, di ba? So isang dating second technician pero ngayon po isa na po sa mga inagok ng buhay at sa talagang sobrang ganda na po ng mga naging resulta pala sa nagawa po natin na opportunity. Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon, guys, attend po kasi napakarami po nating matututunan para so yun, syempre may excitement na po, diba? Kaya lahat po mga dito ngayon, hakutin